Ipamigay mo sa mga tauhan ko lahat. Ma'am, ibibigay ko po lahat ng mga bulaklak na para sa inyo. Kunot noong inikot ni Daniela ang swivel chair. Ngayon ay nakatingin na siya sa kanyang sekretarya. Yes, and why? Hindi naman sa nangingialam ako, Miss Daniela. Pero galing po yun sa mga fans at ang iba po ay galing sa mga manliligaw po ninyo. Manliligaw? Wala akong manliligaw. I rejected them all. Ganun po ba? Yes. So, ipamigay mo ng mga bulaklak na yan and if you want some too, pwede ka rin kumuha. Sige po, Miss Daniela. Okay, you can go now. Bumalik sa pagkakasandal si Daniela sa swivel chair habang pinaikot-ikot ang fountain pen na hawak niya. Daniela Jasmine Fundador, 30 years old, isang bilyonarya na may 3 successful businesses. Noon pa lang ay habulin na siya ng mga kalalakihan pero nakakagulat dahil ni isa sa kanila ay wala siyang sinagot. Come in! Good morning, bestie! Pangiting tumingin si Daniela nang marinig ang boses ni Sofia, ang kanyang childhood best friend. Good morning! Ang aga mo ah! Boring sa bahay eh! Umupo sa couch si Sofia, hawak-hawak ang isang chichirya na kinakain niya. You don't have work? Nag-retire na ako. What the fuck? Natawa si Sofia sa naging reaksyon ni Daniela. Chill, bestie! Chill? Come on, Sofia! Nag-retired ka sa trabaho mo? And what's your reason, ha? Tumayo sa pagkakaupo si Daniela. Naglakad siya palapit sa kaibigan at umupo sa tabi niya. Nakaka-stress? Napairap ng mata si Daniela. Stressing? Anong rason yan, Sofia? Lahat naman ng trabaho ay nakaka-stress. Ikaw naiinis ako sa'yo. Di sorry na. Iba kasi yung stress sa trabaho na yun. May buwisit pa akong isang coworker. O ikaw, hindi ka magre-resign kapag ganun? Tinaasan ni Daniela ng kilay si Sofia. Halos araw-araw may mga buwisit na kliyente akong kaharap, Sofia. Still, here I am, standing and unbothered. Di ikaw na. Oo nga pala, naabutan ko sa ilalim yung mga bulaklak. Grabe, parang funeral mo sa dami ng bulaklak. Pinatay ka ba naman? Kaya pinamigay ko na. Ano namang gagawin ko ron? Hindi ka man lang titingin? Like, hello? Mag-video ka tapos i-post mo sa Instagram na may caption na, "Thank you so much, very appreciated. Sending love." Ew! Ang manhid mo talaga, bestie. Oo nga pala, bigyan mo rin ako May nakita akong sunflower doon. Akin na ha? Sure. Oh, by the way, naparito ka. Pangiting umayos ng upo si Sofia. Hiring kayo, di ba? Oh, come on. Huwag mo sabihin na isa sa rason mo kung bakit nag-resign ka para magtrabaho dito. Kaya bestie kita eh. So hiring kayo, di ba? Sali mo na ako. No interview na, diretso na agad. Backer kita. Ano, G ka ba? Naiiling na natatawa si Daniela. I know you have reasons. Like the real reasons, Sofia. May crush ka ba sa isa sa mga workers dito? Nabilaukan si Sofia sa kinakain niyang chichirya. Sabi ko na nga ba eh. Sino doon, Sofia? Biglang namula si Sofia sa tanong ng kaibigan niya. Kasi, sino nga? O baka gusto mo hindi kita ipasok? Oo na. Yung nasa second floor. Kenneth yata yun. As far as I remember, nasa craft and design ko siya nilagay. Oo, talaga? Artist pala yun? Ang cute naman niya. Good news, may isang spot pa para sa craft and design. Wow! So, pasok na ako ron? Kaibigan kita, Sofia. Pero you need to pass the interview. Nakakahiya naman yatang ipasok kita sa craft and design nang wala masyadong experiences. Kaya ko yan, no? Sige nga, try me. Give me 5 basic principles of craft and design. Enumerate them, one by one. Katahimikan ang naging sagot ni Sofia na ikinatawa ni Daniela. Even the simplest question hindi mo nasagot. Ay nako, Sofia, ang babaw talaga ng rason mo, no? Ikaw talaga, Daniela. Ang strict mo, no? Bilib talaga ako sa'yo, bes. Untouchable ka na, unbothered ka pa.
Tsaka fairness talaga nangingibabaw sa'yo. Kaya sige, pag-aaralan ko muna lahat bago mo ko interviewin. Okay, sige. Thank you for understanding, Sofia. Don't worry, magiging madali lang naman ang interview ko. Tsaka tips ko sa'yo, mag-try ka ng craft and design para naman may experience ka. Copy soon to me, my boss. Oh, may sasabihin ka pa ba? I have loads of papers to work. Pwede namang dito ka mag-standby muna but expect that I can't entertain you fully. Ang cute mo talaga maging busy. Oo nga pala, last question. Yes? Naglakad pabalik si Daniela sa kanyang swivel chair at sinimulan na ang pagpipirma ng mga papeles. 30 years old ka na, Bes. No husband? Sure ka na ba? Natigilan si Daniela sabay tingin kay Sofia. Husband? Dagdag problema lang yata yan sa akin. How about a child? Di ba sabi mo gusto mo magkaanak? Yes, I want to. Eh di kailangan mo ng asawa. Paano kanya makakahanap? Hindi mo nga tinatanggap ang mga manliligaw mo eh. Sumandal sa swivel chair si Daniela at inikot-ikot naman ang fountain pen na hawak niya. Pwede naman ako magkaanak kahit walang ama, di ba? Huh? Pwede yun? Of course, Sofia. Teka, yun ba yung sperm for sale? Tumango bilang sagot si Daniela na ikinanguso ni Sofia. Hindi ka na ba talaga naniniwala sa true love? Like, wala na ba talagang pag-asa? Napaiwas ng tingin sa Daniela at bumuntong hininga. Fairy tales, Sofia. Walang ganyan sa realidad. Sige na, kailangan ko pang tapusin lahat ng to. Okay, good luck. Aalis na ako. Ingat ka ha. Kain ka sa tamang oras. Thank you so much, Sofia. Mag-iingat ka din. Nang makaalis na si Sofia ay muling napabuntong hininga si Daniela mula sa kanyang maliit na cabinet. Kinuha niya ang isang lumang larawan. Medyo napunit na ito pero klaro pa rin ang kanyang muka kasama ang isang lalaki. Abot tenga ang ngiti nila sa larawan na yun. Ngiti na tila hindi na ulit naranasan ni Daniela. I miss you so much. Sabay haplos ni Daniela sa larawan. Muli niya itong ibinalik sa cabinet na nagpatuloy sa trabaho niya. Oh, eto, table 14. Pakibigay na rin tong water sa table 3. May bakante na sa table 10, pakibilis! Mabilisan ang trabaho ni Raver sa isang sikat na fast food chain. Ganon ang palaging eksena niya sa trabaho. Bawal ang mahihina at higit sa lahat, ay bawal ang patanga-tanga. Ito para sa tubig, sa kuryente, gamot ni Papa, at para sa akin. Buntong hininga na tinitigan ni Raver ang 300 pesos na naiwan para sa kanya dahil ang halos lahat ng sweldo ay mapupunta sa gastusin sa kanilang bahay. Tapos ka na dyan, kuya? Tanong ni Renji, bunsong kapatid niya na parehong nagtatrabaho sa fast food chain. Inilagay na ni Raver ang pera sa wallet at tumayo sa pagkakaupo. Tapos na. Halika na. Naghihintay na si Mama sa atin. Tamang-tama, may bibigay si boss na isang plastic ng pansit. Pang-ulan na natin to, kuya. Kinuha na ni Raver ang bag niya at pangiting tiningnan ng kapatid na abot tenga ang ngiti. Laking blessings na yan. Halika na. Sabay na lumabas ng fast food chain ng magkapatid at naglakad na pauwi sa kanilang bahay. Kuya, hindi muna ako makakapagbigay ng kalahati para sa kuryente. Bakit? May bayarin ba kayo sa school? Oo eh. This week na ang deadline tsaka project namin yun. Mahirap na bumagsak ako. Sige, basta mag-aral ka na mabuti ah. Huwag ilalaan ng pera sa hindi naman importante. Oo naman kuya. Oo nga pala kuya, nakasalubong ko si Aling Penchay kanina. Kung may oras ka raw, magpapaayos daw siya ng tubo dito sa lababo nila. Kanina niya sinabi? Oo, hindi ko nasabi sa'yo kanina eh. Busy ka eh. Oh, sige. Pagdaan natin dun, aayusin ko. Agad-agad? Hindi ka pa kakain? Gutom na ako kuya. Sabay tayong kumain dapat. Mahinang natawa si Raver sabay gulo sa buhok ng kapatid. Kaya mo namang kumain kahit wala ako. Tiran nyo na lang ako ng pansit. O sige ba, sure ka kuya? Hindi ka pa gutom? Oo nga. Oh, nandito na pala tayo. Sige, mauna ka na. Kumatok si Raver sa bahay ng kanilang kapitbahay na magpapaayos ng lababo. Ay Diyos ko, mabuti naman nandito ka na Raver. Pasok, pasok! Salamat naman. Kanina pa kasi kami hindi makagamit sa lababo dahil lumulusot ang tubig sa gilid. Kaya mo namang ayusin yun, di ba? Pangiting tumango si Raver at chinek muna ang problema sa lababo.
Oh, heto mga gamit. Maraming salamat talaga't dumating ka, Raver. Sinimulan na ng binata ang pag-aayos at ilang minuto na pagsisikap at katilanuhan ay naayos niya na ito. Ay, salamat. Oh, heto. Maraming salamat, iho 500? Ang laki naman po yata nito. Nako, huwag ka na magreklamo. Deserve mo naman yan. Galing ka sa trabaho no? Opo. Tapos dumiretso ka rito. Pasasalamat ko yan sa kabutihan mo, iho. Maraming salamat po talaga. Wala yun. O sige, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Sige po, mauna na po ako. Maraming salamat po ulit. Kilala si Raver na isang mabait at matulungin sa barangay nila dahil kapag may nangangailangan at kailangan sila ng taga-ayos ay kaagad na tinatawag si Raver dahil may kagalingan ito sa pag-aayos ng mga tubo. Tinuruan kasi siya ng kanyang ama noon na maayos pa ang kalagayan pero ay palagi nang nakahiga dahil na-stroke. Oh, mabuti namat maaga kang natapos. Upo ka na. Sambit ng ina ni Raver na nakaupo na sa harap ng hapagkainan. Kinuhanan siya ng plato ni Renji upang sumabay na sa hapunan. Kumusta ang lababo ni na Penchay? Okay na, Nay. Eto nga pala, Nay. Natigilan ng ina ni Raver nang inabot niya ang 500 pesos. Teka, malaking halaga to Binigay yan ni Penchay? Tatanggihan ko sana, Nay. Kaso, nagpumilit po siya. Wala na ako magawa. Naku, ang laking halaga ng binigay. Magpapasalamat talaga ako kapag nagkita kami. Salamat anak Sabay kuha ng kanyang ina sa pera. Nagpatuloy sa pagkain sina Raver at Renji kasama ang ina. Si Papa, tapos na kumain, Ma? Oo, natulog na yata yun. Yung stock niyang Pampers, kasya pa po ba? Pang isang linggo na lang yata yun anak. Sige po, Ma. Bibili ako bukas pagkatapos ng klase. Bakit, Ma? Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Raver. Huwag ka masyadong magpapagod anak Kaya ko pa naman kaya sana magbigay ka rin ng oras sa sarili mo. Oo nga, Kuya. Nandito naman ako, di ba, Ma? Tama. Pero, Nay, tsaka Renji, kapag hindi ako kumayod, walang sweldo. Tsaka ayoko makita kayong nahihirapan dahil hindi ako gumagalaw. Mali ka anak. Ang gusto naming ipahiwatig ay magbigay ka ng oras sa sarili mo. Yung kasiyahan mo. Kasi base sa naoobserba namin ng kapatid mo, pagkatapos ng trabaho niyo sa fast food, diretso ka kagad sa pag-aaral. Oo nga, Kuya. Masyadong draining yon. Mahinang natawa si Raver sa kanilang dalawa. Oo na, naiintindihan ko na ang point nyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kaya ko naman. At saka, ano naman ang gagawin ko kapag hindi nag-aaral? Tutulala kahit may quiz kami kinabukasan? Ay nako, kayo talaga. Mas mabuti bang kumain na tayo? Gutom na ako Basta anak magpapahinga ka. Oo naman, Ma. 2:00 na ng umaga pero mulat pa ang mata ni Raver. Kaharap ang makapal na libro ay nag-aaral siya para sa kanilang long pretest bukas. Paidlip-idlip na siya pero pinipigilan niya ito. Nang sumapit ang 3:00 ay naisipan na ni Raver na tumigil sa pag-aaral para matulog ng 3 oras. Nang tumayo na siya ay biglang sumakit ang ulo niya. Napakapit siya sa mesa nang tila umikot ang kanyang paningin sa sakit. Hawak-hawak ang ulo ay hinay-hinay siyang humiga sa kama at tumulala sa kisame. Tinaas ang kanyang isang braso kung saan ay may nakapalupot na itim na bracelet doon. Hinawakan niya ito at kinalma ang sarili. Saan ba kasi ito galing? Hindi na maalala ni Raver kung bakit may bracelet siya sa kamay niya, pero sa tuwing hinahawakan niya ito ay nawawala ang pagod niya at nakakaramdam siya ng lakas na hindi siya nag-iisa sa tuwing ganon ang kanyang sitwasyon. Thank you so much for today. I appreciated your presence and I hope mas lalago pa ang collaboration natin. Nang makalabas na ang kliyente ni Daniela ay pabagsak siyang humiga sa couch. Hinubad niya ang kanyang sandals at ang mahigpit na tali sa buhok. Miss Daniela, can I come in? Yes, you may. Pumasok ang kanyang sekretary na may ngiti sa labi. Congratulations, Miss Daniela! Nagawa niyo pong tapusin ang 5 meetings straight. Pilit na ngumiti si Daniela sa sekretary at muling pinikit ang mga mata. Naubos na po ba ang social battery ninyo? Ubos na ubos.
Gusto niyo po ba na makakain? Coffee? Donut? A bundle of seafood? Yeah, right. A bundle. Po? Tumayo sa pagkakahiga si Daniela. Muling sunuot ang sandal sa paa at inayos ang suot na suit. I'm going outside. Saan po kayo pupunta? To the bundle. Bundle? Di po ba yun po yung famous fast food restaurant dito? Yes, and I'm craving for some foods in bundle. Order na lang po tayo. Gusto niyo po? Nilapitan ni Daniela ang sekretary at inayos ang buhok nito. You did well today. Magpahinga ka na rin. Ako nang pupunta doon. I also want to walk, so nothing to worry. Pangiting nagpaalam si Daniela bago isinara ang pinto ng office at bumaba na. Pagdating ni Daniela sa restaurant ay bumungad sa kanya ang mga taong nakapila. Pumila rin doon si Daniela at kahit mahaba ay hindi pa rin siya nainis. Kinuha niya ang kanyang phone nang may tumawag. Napatawag ka? Tumawag lang naman ang kaibigan ni Daniela na si Sofia. Where are you? Bakit ang ingay? Nasa restaurant ako. Ang ingay dyan ha? Di ba hindi ka pumupunta sa maingay na restaurant? Am I? Come on! Ikaw yan! I just want to eat, Sofia. Ano ba gusto mo sabihin? Napatawag ka? Wala lang. I just missed you. Ew! Stop it, okay? Ano nga yun, Sofia? About the craft and design. Medyo marunong na ako. Okay then, congrats! Ay, yun lang? What? Okay, congratulations! Ay nako, ang seryoso mo talaga. Oh, by the way, kaunti lang naman, Daniela. Magiging isa ng designer din ako ng kumpanya mo. Okay, then do your best. Ibababa ko na to. Sige, bye-bye. Magpa-practice ulit ako. Hello ma'am, good morning. Isang order ng bestseller niyo, please. Umupo na si Daniela sa isang bakanting upuan, hawak-hawak ang phone. Nag-scroll muna siya para mawala ang bagot nito. Excuse me ma'am, linisin ko po muna. Inalis ni Daniela ang kamay niya sa mesa upang linisin ng isang waiter ang mesa niya. Napatingin si Daniela sa nagpupunas at bigla itong natigilan. Napatingin din ang lalaking napansin ang pagtitig ni Daniela. May problema po ba ma'am? Kaagad na umiling si Daniela. Nothing. Thank you. Sige po ma'am. Umalis na ang waiter nang malinisan na ang mesa habang si Daniela ay naiwang tulala sa mga nakita. Raver! Sa table 15 to! Copy! Halos isang oras nang diretsong nagtatrabaho si Raver habang si Renji ay bilib sa kuya niya habang nakamasid lang minsan sa paligid. Napansin ni Reggie ang isang babaeng kanina pa pinagmamasdan si Raver. Ilang beses na niya itong nakitang nakatingin. Nang bakante na ang kanyang kuya ay kaagad niya itong nilapitan. Kuya! Oh, Nakita mo yon? ang alin? Kanina ka pa tinitingnan ng babae nasa table 5. Kilala mo? Tumingin doon si Raver. Hindi. Kanina nga abang nililinis ko ang table niya, biglang nagulat. Ah, ganun ba? Baka magulatin. Baka ganun na nga. Pero hanggang ngayon tinitingnan ka pa rin eh. Grabe na yan ha. Crush ka yata kuya. Mahinang siniko ni Raver si Renji na ikinatawa nito. Tama na nga ang biro, Renji. Mabuti pa't magtrabaho ka na. Crush siya ng babae sa table 5 oh. Tumahimik ka na dyan. Saglit na tiningnan ni Raver ang babae at hindi niya maitatangging maganda ito at halatang mayaman dahil sa estilo nito. Habang nililinis ni Raver ang mga table ay natigilan siya ng isang babae ang lumapit sa kanya. Nang makita niya kung sino ito, ay ito ang babaeng sinasabi ni Renji na kanina pa nakatitig sa kanya. What can I do for you, ma'am? Imbis na sumagot ay isang tissue paper ang inabot nito. Bakit po? Just open it if you're free. Pero ma'am, teka lang ma'am. Pero huli na si Raver dahil mabilis na naglakad ang babae palabas ng restaurant. Hindi na ito nahabol ni Raver dahil medyo mabilis itong nakaalis. Okay, break time! Lumabas ng restaurant si Raver at napahikab pa ito sa pagod. Habang mag-isang nagmumuni-muni ay naalala ni Raver ang tissue na binigay ng babaeng hindi niya kilala. Tumingin-tingin muna si Raver sa paligid bago ito binuksan. Ang seryoso niyang mukha ay napalitan ng pagkagulat. Tawagan mo ako after ng work mo?
Hindi makapaniwalang pagbasa ni Raver sa nakasulat sa tissue. Napatakip siya ng bibig dahil hindi siya makapaniwalang tama pala ang hinala ng bunso niyang kapatid. Anong ganap? Kaagad na itinago ni Raver ang hawak niya na tissue nang dumating ang kapatid niya. Wala naman. Parang may tinatago ka, kuya. Wala to. Ano lang, nag-iisip. We, sure ka? Sige, pasok muna ako, kuya. Nakahinga ng malalim si Raver nang makaalis ang kapatid. Muli niyang binuksan ang papel at bakas pa rin sa mukhang hindi makapaniwala. Kaharap ang telepono ay kanina pa nagdadalawang isip si Raver kung tatawagan niya ba o hindi ang numerong binigay ng babaeng yun. Gusto ko na mag-aral, pero pinipilit akong tawagin ang numerong to. Sambit ni Raver habang hawak-hawak ang tissue paper. Tatawagan ko ba to o hindi? Teka, bakit ko naman tatawagan? Hindi ko siya kilala. Pero bakit naman hindi? Wala namang problema kung tatawagan ko siya. Ang kaso, kinuha ni Raver ang telepono niya at kaagad na tinawagan ang numero. Seryoso ang mukha niya, pero nang marinig ang maamong boses ng isang babae ay muntikan na siyang matumba sa kinauupuan niya. Hello? This is Daniela. Hello? Ano? Wrong number. Pasensya na po kayo. Wait a second. Are you the guy from that fast food? Yung lalaking binigyan ko ng tissue with a note before I left? Napasa po sa kanyang noo si Raver nang makilala siya ng babae kahit hindi naman sila magkakilala. Oo. Oh, thank you so much. Akala ko nga hindi mo babasahin ang nilagay ko sa tissue, kaya hindi na ako nag-assume na tatawagan mo ako. Ganun ba? Oo nga pala, may gusto po ba kayong sabihin sa akin? Yes, a very important matter na dapat tayong dalawa lang makakaalam. But before that, let me introduce myself first. I'm Daniela Jasmine Fundador. Nice to meet you. Raver Salzueda. Nice to meet you rin po, Miss Daniela. So, ngayon nakilala na natin ang isa't isa, gusto ko sanang manghingi muna ng konsiderasyon sa kung ano mang sasabihin ko sa'yo. Oo naman, Miss Daniela. Tungkol saan ba? Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa linya ni Daniela, pero maya-maya lang ay nagsalita rin ito. Manghihingi sana ako ng permiso na maging donor ka ng sperm. Ha? I know this is weird, but gusto ko na magkaanak. I'm getting older at kailangan ko ng susunod na tagapagmahala ng mga business ko. Kaya kailangan ko ng anak. If you're asking me if I'm single, yes I am. At kung tatanungin mo man ako kung bakit ikaw ang gusto ko maging donor ng sperm, ay dahil gusto kong magkaroon ng magandang itsura ang anak ko. Sabihin na lang natin na, oo, pogi ka. Kaya sana hindi mo tanggihan ang gusto ko. Naging seryoso ang mukha ni Raver sa mga sinabi ni Daniela. Hindi niya alam ang magiging reaksyon at sasabihin. Alam kong naguguluhan ka na riyan, pero sana wag mong husgahan ang desisyon ko. Also, if you're asking if it's free, of course not. I will pay you $1 million. Milyon? Yes, $1 million. Kulang pa ba? I will make it higher then. Teka lang. So, ibig mong sabihin, parang sperm for sale to? Parang gano'n na nga. Pero iba to. Kailangan natin gumawa ng milagro. Gusto kong pisikal mong ipapasok ang pagkalalaki mo sa akin. Munti ka nang mabitawan ni Raver ang telepono sa gulat dahil sa diretsong pagsabi ni Daniela. But bago kita mabayaran, kailangan ko munang makita ang resulta na positive ako sa pregnancy test. At kapag oo, babayaran na kita at wala na tayong contract. Miss Daniela? Yes, Mr. Raver. Hindi rin naman sa hinuhusgahan kita pero hindi ko kaya ang gusto mo. Ayokong isakripisyo ang bagay na meron ako para lang sa $1 milyon. Pero... Tatanggihan ko ang nais niyo, Miss Daniela. Pasensya na talaga. Wait! Don't turn it off yet. May gusto lang ako sabihin sa'yo. Ano yun, Miss Daniela? Mr. Raver, kung sakaling magbago pa ang isip mo, maghihintay ako. Kung may tsansa pa, sana mangyari nga yun. Maraming salamat sa pagbibigay ng kaunting oras mo sa akin. Paalam. Saglit na natigilan si Raver bago binaba ang tawag.
Bumuntong hininga na inilagay ni Raver ang telepono sa mesa at imbis na mag-aral ay ito ang lumamon sa kanyang isip buong gabi. Good morning! Umagang kay ganda, Bes! Abot tenga na pumasok sa loob ng opisina ni Sofia, dala-dala ang laptop nito. Alam mo, Bes, maraming designs nang nagawa ko. In-inspire ko rin siya sa mga designs na pinost online ng kumpanya mo. And you know what? Nagkaka-improve na ako. I can feel it. Tsaka, teka lang, what happened? Wala ka sa mood ah. Kaagad na nilapitan ni Sofia si Daniela na nakasandal lamang sa swivel chair, hawak-hawak ang fountain pen. Hoy! Anong ginawa mo sa papel? Akin na nga yan. Dinumihan ba naman ng isang contract? Kinuha ni Sofia ang pen na hawak ni Daniela nang dumihan niya ang isang papel dahil sa pagiging lulala. Oh, I'm sorry. So, ano nangyari sa'yo? Parang binagsakan ka ng langit ah. Matamlay na tumingin si Daniela kay Sofia. Parang ganun na nga. Bakit nga kasi? Are you being rejected? Napatakip ng mukha si Daniela na ikinagulat ni Sofia. Oh, teka! Kumalma ka! So rejected ka pala talaga. Naku naman, ano ba kasi nangyari? I asked Kag-ay na maging donor ng sperm. Ano? What? Bakit parang gulat na gulat ka? Pati ba naman ikaw? Naku, minsan talaga hindi mo ginagamit ang utak mo, no? Excuse me? Daniela, makinig ka nga. Kahit ako tatanungin mo na maging donor ng sperm, syempre magugulat ako, no? Paano ba naman kasi? Diretsahan ang pagsabi mo? Diretsahan nga. Gusto ko lang klaruhin agad. Ayan ka kasi. Hindi naman sa lahat ng bagay ay gagamitin mo ang strategiya na palagi mong ginagamit. Minsan, kailangan mo ng slow and gentle plan. Sorry, but I'm not into that. Eh di wali. Hindi ka makakahanap ng donor niyan. Babayaran ko naman siya ng 1 million, right? Buntong hininga na hinawakan ni Sofia ang kamay ng kaibigan. Daniela, makinig ka, okay? Hindi lahat ng lalaki sasang-ayon sa kagustuhan mo, kahit malaking pera pa yan. Hindi lahat ay magagawa mong kontrolin, gaya ng lalaking kausap mo. Napayuko si Daniela at hinawi ang luha sa mata na ikinakunot ni Sofia. Oh, masyado ka naman yatang affected, Daniela. Marami namang lalaki dyan. Milyon ng tao sa mundo. Hindi lamang ang lalaking yun. You don't understand, Sofia. CR muna ako. Daniela? Pero nakatayo na si Daniela at umalis. Anyari dun? Affected na affected. Marami namang lalaki sa mundo. Dumaan ang ilang araw ay naging normal lamang ang takbo ng trabaho at pag-aaral ni Raver. Kalinis ng table 1! Pabalik-balik lamang ang trabaho ni Raver pero nakakapagod din naman ito. Ngunit kakayanin niya para sa pamilya. Habang nagpupunas ng mesa ay natataranta siyang nilapitan ng kanyang bunsong kapatid. Kuya! Oh, bakit parang takot na takot ka? Si Papa! Ano nangyari kay Papa? Isinugod siya sa ospital, kuya! Ano? Kaagad na hinubad ni Raver ang suot na apron at sombrero at dali-daling lumabas ng restaurant kasama ang kapatid. Nang marating ang ospital, ay tumatakbo nilang pinuntahan ang kwarto kung nasaan nandun ang kanyang ama at ina nang mabalitaan nila. Papa! Sigaw ni Raver nang buksan ang pinto. Mga anak ko! Umiiyak na tumakbo ang ina sa dalawang anak at mahigpit itong niyakap. Ma, ano nangyari kay Papa? Kanina, papakainin ko sana siya, anak. Pero pagpasok ko, napansin kong nahihirapan siyang huminga. Kaya kaagad akong tumawag ng ambulansya. Patuloy sa pag-iyak ang ina at hindi na rin maiwasan ni Raver ang maging emosyonal. Muling niyakap niya ang kanyang ina. Magiging maayos din ang lahat, Ma. Pangako. Sumapit ang hapon ay muling dumating ang doktor upang ipahayag ang resulta. So base sa aming results, kaya pala nahirapan siyang umingay dahil masyadong maraming nakain niya kagabi. Lalo pat nahihirapan na siyang mag-digest. Pasensya na po talaga, doktor. Nalimutan kong kailangan pala kaunti lamang ang pagkain niya sa gabi. Don't worry po. Okay na siya ngayon and good news. Pwede na siyang makalabas ng ospital. Nagkatinginan ng mag-iina at niyakap ang isa't isa. Hinay-hinay lang pa.
Inalalayan ni na Raver at Renji ang kanilang ama pahiga sa kama nito. Hindi na makapagsalita ang kanilang ama. Dahil sa stroke at ang daliri na lang din ang nagagalaw niya minsan, naramdaman ni Raver na tumapik ang ama niya sa kanya. Pa, may gusto po ba kayong sabihin? Nakatitig lamang ang ama niya kay Raver. Umiti si Raver sa ama at hinilot-hilot ang kamay nito. Pa, kung ano man yan, huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal po namin kayo. Kaya, Inayos ni Raver ang higaan nito at mga unan. kaya sana magpagaling po kayo. Mahal na mahal po namin kayo pa. Parang binagsakan ng emosyon si Raver nang makita ang pagtulo ng luha ng kanyang ama. Kahit nasasaktan na siya, ay pinipigilan niya pa rin ang maiyak. Sige pa, alis po muna ako. Asikasuhin ko muna si mama. Kanina pa yun umiiyak. Lumabas na si Raver sa kwarto ng ama at naabutan ng ina na nakatulala sa sala kasama si Renji. Ma, ano yan? Hawak-hawak ng kanyang ina ang isang mahabang papel. Anak, Diyos ko, tingnan mong bayarin natin sa ospital. Inabot ng kanyang ina ang papel at nang makita ito ni Raver ay napabuntong hininga siya. Nang makita ang halos kalahating milyong peso na babayaran nila. Tinotal ko lahat ng bayarin kasama ang mga gamot ng tatay mo nung nakarang buwan. At saka ngayon. Kaya ganyang kalaki anak. Diyos ko, saan tayo kukuha niyan? Nagkatinginan na lamang ang dalawang magkapatid na tila wala ng pag-asa sa mga mata nila. Pero muling naalala ni Raver ang isang kondisyon ng babaeng nagngangalang Daniela. Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Anak, pang-araw-araw lang ang sweldo niyo sa restaurant. Kalahating milyon ang bayarin natin. Anong gagawin niyo, mangungutang? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo iwasan ang pangungutang? Ayokong malulong tayo sa utang na hahantong sa puntong hindi naman natin mababayaran, anak. Lumapit si Raver sa ina. Lumuhod ito sa harap niya na nakayuko at hinawakan ng dalawang kamay. Ma, makinig ka. Hindi ako mangungutang. Ayokong dagdagan ng problema sa utak nating pamilya. Kaya, ibang paraan ang gagawin ko. Kuya, huwag mo sabihing illegal yan. Kaagad na umiling si Raver. Hindi ito illegal. Basta maniwala kayo sa akin. Makakagawa ko ng paraan. Bababayaran natin ang hospital bills ni Papa. Mahigpit na niyakap ni Raver ang inang umiiyak. Taan na ma, malalampasan din natin to. Tahimik na ang gabi at tulog na ang buong pamilya ni Raver dahil sa pagod, pero siya ay mulat na mulat pa rin. Hawak-hawak ang telepono ay tulala lamang si Raver na nakatitig sa phone number ni Daniela. Puno ng pagdadalawang isip ang utak niya kung tatawagan niya ba ito o hindi. Raver, please, para to kay Papa. Di ba ayaw mong makitang umiiyak si Mama? Please, lakasan mong loob mo. Naglabas ng mabigat na buntong hininga si Raver bago tinawagan ng numero. Naghintay siya ng 5 ring bago ito sinagot. Who's this? It's in the middle of the night yet. Miss Daniela, ako to. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa linya ni Daniela. Miss Daniela? Raver? Oo, Miss Daniela, ako to. Napatawag ka. Miss Daniela, gusto kong manghingi ng tawad sa mga sinabi ko nung isang araw. Apology accepted. Do you have anything else to say? I'm in the middle of working with my papers, Mr. Raver. At kung tumawag ka lang para sabihin yun, I need to turn off the call. Miss Daniela, teka lang. Ang totoong rason kung bakit ako tumawag ay dahil, gusto kong baguhin ang sagot ko. Dila ko sa kondisyon mo. 1 milyon kapalit ng pagbubuntis mo. Sasangayon ako sa contract. Kaharap ni Raver ang isang malaking bahay. Pinindot niya ang doorbell ng gate at ilang minuto na paghihintay ay bumukas din ito. Isang maamong mukha ng isang babae na walang iba kundi si Daniela ang nagbukas. Good evening, Miss Daniela. Good evening din. Come in. Pumasok na sa loob ang dalawa at wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nilibot ni Raver ang tingin sa paligid. May malaking chandelier sa kisame at mga mamahaling paintings sa pader. Anong gusto mong inumin? You want coffee? Or juice? Wine? Beer? Tubig na lang, Miss Daniela. Okay. Naglakad papunta sa kusina si Daniela at naiwan sa sala si Raver. Hindi niya akalaing mayaman nga talaga si Miss Daniela. Here,
Thank you, Miss Daniela. Daniela na lang itawag mo sa akin. Sabay upo niya sa kaharap na couch. Sige, Daniela. Salamat. So, bakit nga pala nagbago ang desisyon mo? Muling naalala ni Raver ang hospital bills na umabot ng halos kalahating milyon. Kailangan ko ang pera. Halos kalahating milyon ang nagastos namin sa hospital bills ni Papa. Kaya gusto kong kunin ang oportunidad na to. Tumangutango si Daniela bilang sagot. Kung ganon, we can do it now. Napakurap si Raver pero ilang segundo lang ay tumango siya. Gagawin natin to, Daniela. Dahil iba-iba tayo ng ninanais. Gagawin ko to dahil gusto mo magkaanak. At gagawin ko to para sa pamilya ko. Tumayo na silang dalawa at nag-shake hands para sa kanilang deal. Sa second floor kung nasaan naroon ang master bed ni Daniela ay sinimulan na nila ang mainit na kaganapan sa kama. Hinihingal si Raver nang minamasa ni Daniela ang pagkalalaki niya. Utos niya yun upang manigas daw ito at makaramdam din siya ng pagnanais na kailangan niya bago gawin ang milagro. Pagkatapos yung gawin ni Daniela ay humiga na siya sa kama. Pumatong naman sa kanya si Raver. Hawak-hawak ang dalawang bewang niya ay malambot na pinasok ni Raver ang pagkalalaki nito kay Daniela. Halos lahat ng lakas niya ay nawala ng mga sandaling yun. Pabagsak na humiga sa kama si Raver at pareho silang tulalang tumitig sa kisame. Hanggang sa makatulog sila sa pagod. Gamit ang isang sign pen ay pinirmahan ni Raver ang contract nilang dalawa. Maraming salamat, Raver. Sabay shake hands nilang dalawa. Maraming salamat din, Daniela. Sinamahan ni Daniela si Raver na lumabas ng bahay. Pero nasa gate pa lamang sila ay natigilan ng dalawa. Sofia! Ang nakangiting mukha ni Sofia ay naglaho nang mapunta ang tingin niya kay Raver. Sofia! Ano ginagawa niya rito? Napatingin si Raver kay Daniela. Hindi niya alam ang nangyayari. Mamaya na tayo mag-usap. Sofia! Ano ginagawa mo rito, Raver? Napakunot noo si Raver dahil papaanong nakilala siya ng babaeng ngayon pa lang niya nakilala. Sofia, please, not now. Daniela, I'm begging you, Sofia. Paalisin mo muna natin siya. Pasensya ka na sa nangyari, Raver. Wala yun, Daniela. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. Kilala ako ng kaibigan mo. Kinuwento mo yata ako sa kanya. Oo, parang gano'n na nga. Sige, Daniela. Mauna na ako. Paalam. Nang makaalis na si Raver ay dali-daling pumasok sa loob si Daniela at naabutan ng kaibigang seryosong nakaupo sa couch. Sofia, bakit mo naman ginawa yun? Ako pa nga naman kasalanan, Daniela? Sofia, kaya pala lungkot na lungkot ka nang nireject ka ng lalaki magiging donor mo. Yun pala, si Raver yun. O bakit ngayon magkasama kayo? Nagbago ba ang isip niya? So may nangyari na sa inyo? Ha? Sabi ko na nga ba, Sofia, makinig ka muna sa akin. About what? Na ang strategy mo para muling mapalapit sa lalaking kinalimutan ka noon ay ang maging donor para mabuntis ka. Yes! Anong? Oh, Sofia, tama ka. Desperada na ako dahil mahal ko siya. Hanggang ngayon mahal ko pa rin si Raver, Sofia. Pero kinalimutan ka na niya. Kasi nagka-amnesia siya, Sofia. Kinalimutan niya ako dahil sa isang aksidente. Kaya sana maintindihan mo yon. Sana maintindihan mo na mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Naghintay ako ng ilang taon bago bumalik dito sa Pilipinas at muling harapin siya. Alam mo ba nung hindi ko sinasadyang makita siya sa restaurant? Gusto kong maiyak, Sofia. Gusto kong yakapin siya pero hindi ko magawa. Dahil nang magtagpo ang mga mata namin, wala man lang siyang reaksyon. Tingin ng isang estranghero ang binigay niya sa akin, Sofia. Kaya ang sakit. Ang sakit-sakit na makitang ang mahal mo ay kinalimutan ka. Napaluhod sa sahig si Daniela at humagulhol ng iyak. Naging emosyonal din si Sofia. Kaagad niyang nilapitan ang kaibigan at niyakap ito. Sorry, patawarin mo ko. Mahal na mahal ko pa rin siya, Sofia. 7 years ago, nagtatrabaho sa isang opisina si Daniela habang college student naman si Raver. 5 years ang gap ng kanilang relasyon pero hindi yun naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Hello, love. Good evening. Hi, love. Magandang gabi rin.
Kumustang work? Busy ka ba? Hindi naman. Break time namin ngayon. Ikaw, kamusta ka? Pauwi ka na ba? Oo, love. Pauwi na ako. Kapagod kapag may night class. Pero nawawala kasi tinawagan mo ko. Pasikretong kinilig si Daniela kaharap ang laptop niya. Ikaw talaga? Mas namiss tuloy kita. Sa Sabado pa tayo magkikita eh. Kaunting tiis na lang. Magkikita rin tayo, love. Mag-iingat ka, love ha. Kumain ka pag uwi mo. Huwag kang pagutom. Opo, love. Ibababa ko ng telepono. Lobat na ako eh. Mag-iingat ka dyan, ha? I love you, Raver. I love you more, Daniela. Pangiting binaba ni Daniela ang telepono at nagpatuloy sa trabaho. 5 oras ang lumipas ay nagtaka si Daniela kung bakit hindi pa rin nagte-text si Raver dahil nakasanayan niya itong nagte-text kapag nakauwi na. Naghintay pa ng ilang minuto si Daniela dahil baka nagcha-charge pa ng cellphone dahil nga lobat ito. Pero isang balita ang natanggap niya na tila nagpaguho sa kanyang mundo. Daniela! Nakita mong balita? Isinara ni Daniela ang laptop at tumingin sa coworker nito. Anong balita? May naaksidenteng naganap dito sa syudad. Kanina lang nangyari. Pamilyar kasi ang nasagasaan eh. Tingnan mo! Kaagad na tumingin si Daniela sa phone at nang makita ang pangalan ng nasagasaan ay tila nawala ang buong lakas ni Daniela. Raver Salcedo, ang lalaking nasagasaan ng isang sasakyan. Umiiyak na tumatakbo si Daniela sa hallway ng ospital. Nasaan ang pasyenteng si Raver Salcedo? Teka lang ma'am, pakidalian please! Gulat na nagmadali ang nurse sa paghahanap ng impormasyon. Nasa ICU po ma'am! Mas lalong kinabahan at naging emosyonal si Daniela dahil nasa ICU si Raver, ang lugar kung saan malubha na ang naging kalagayan ng isang pasyente at kailangan ng mas seryosong panggagamot. Palapit ng palapit si Daniela sa ICU ay naabutan niya ang isang doktor na kausap ang ina ni Raver. We did our best ma'am. Nakaya naman niyang mabuhay pero malala ang naging epekto sa kanyang utak. Kasalukuyang comatose ang anak ninyo. Napatakip ng bibig si Daniela sa gulat at napaluhod sa sahig nang marinig ang usapan. Ang anak ko! Hindi na kinaya ni Daniela na tumapak pa ng ilang hakbang papalapit dahil ubos na ang lakas niya sa mga revelasyong nangyari lamang sa isang segundo. Sumapit ang 10 buwan ay nabalitaan ni Daniela na nagising na si Raver kaya dali-dali niya itong binisita. Pumasok sa kwarto si Daniela at naabutang mag-isa si Raver. Abot tenga ang ngiti ni Daniela nang makitang gising na ang boyfriend niya. Pinigilan niya ang maging emosyonal sa harap nito. Raver! Nilapag ni Daniela ang isang basket ng prutas at umupo sa isang upuan katabi ni Raver na sinundan siya ng tingin. Raver, alam mo, masaya ako makita ka. Araw-araw pinagdadasal ko na sana magising ka. Sana gumaling ka at sa wakas, nangyari din yon. Napakasaya ko, Raver. Hinawakan ni Daniela ang kamay ng boyfriend at hinamplos ito. Ang saya-saya ko, love. Sino ka? Ang ngiting abot tenga ni Daniela ay nawala at ang paghaplos nito sa kamay ni Raver ay natigil. Sino po kayo? Magkakilala ba tayo? Hinawi ni Raver ang kamay ni Daniela na tila nagpabagsak sa puso ng babae. Raver? Pasensya ka na, pero hindi kita kilala. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Daniela nang masaksihang nakalimutan siya ng kanyang boyfriend. Raver, hindi mo ba ako kilala? Ako to, si Daniela, ang girlfriend mo. Nagkakilala tayo sa university nung college ako. Love ang tawag natin sa isa't isa. January 23 ang birthday mo, di ba? Tapos, ang favorite color mo ay green. Ako to, Raver. Umiling na umatras sa pagkakaupo si Raver. Wala akong girlfriend. Hindi kita kilala. Napahawak sa ulo si Raver at napangiwi ito sa sakit. Raver! Umalis ka na. Aray! Halos mabulag na sa luha si Daniela. Tumayo siya sa pagkakaupo habang patuloy siyang pinapaalis ni Raver. Love! Umalis ka na! Parang pinira-piraso ang puso ni Daniela nang paalisin siya ng sarili niyang boyfriend. Hindi niya akalaing sa loob ng ilang buwan niyang paghihintay ay hahantong lamang sa ganun. Muli niyang naalala ang mga nakaraan nila ni Raver. Lalong-lalo na
nung una nilang pagkikita. Sa isang coffee shop ay naghihintay lamang ng order si Daniela. Napatingin siya sa counter nang tumunog na ang bell. 1 cold latte for Miss Daniela. Tumayo na si Daniela para kunin ang order niya pero sa hindi inaasahan ay may isang kamay ang kumuha rin sa latte na dahilan ng pagkahawak kamay nila. Nagkatinginan sila ng lalaking kukuha rin sana ng cold latte. May kung anong pakiramdamang dumaloy sa mga katawan nila sa hindi malamang dahilan pero kaagad na umiwas ng tingin ng dalaga. Sorry, but this latte is my order, sir. Pasensya na rin ma'am. Pero order ko rin ng isang cold latte. Kunot noong tiningnan ni Daniela ang pangalang nakalagay sa cup. Pero Miss Daniela ang nakalagay, which is my name. Kung ganun, pareho pala tayo ng pangalan na nilagay. What? Nako, pasensya na po kayo Miss Daniela. Ito po palang order ninyo. Saad ng waitress na nasa counter sabay bigay ng bagong cold latte. Kay sir po talaga ang latte na yon. Pasensya na po talaga. Inis na kinuha ni Daniela ang cold latte at umalis na dahil para sa kanya, tila napahiya siya sa harap ng maraming tao, lalong-lalo na sa lalaking yon. Eh di sana sinabi niya agad na pareho kami ng pangalang pinili. Nagtaray pa naman ako sa isang latte na hindi naman sa akin. Pagrereklamo ni Daniela at kaagad na nilagok ang cold latte dahilan ng pagkabasa ng damit niya. Damn it, minamalas ka nga naman oh. Sa tingin ko kailangan nyo to Miss Daniela. Isang lalaki ang nag-abot ng tissue kay Daniela. Thank you. Kaagad niya itong kinuha at pinuna sa damit. Saglit siyang tumingin sa lalaking tumulong sa kanya at nang makita kung sino yon ay bagsak balikat niyang ibinaba ang tissue. Ikaw na naman? Alam mo ba na naiinis ako sa'yo? Ikaw nga ang dahilan kung bakit nadumihan ako eh. Ang lakas ng loob mo pang magbigay ng tissue. Wow, teka lang Miss Daniela. Masyado po yata kayong galit sa akin. Kumalma po kayo. Tsaka, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kita pinagtatawanan. Excuse me? So may plano ka talagang pagtawanan ako? Hindi Miss Daniela. Ikaw high school ka pa. I'm a college student. Kaya lumugar ka at respetuhin mo nakakatanda sa'yo. Kung ganun, magpapakilala ako. What do you mean? Inabot ng lalaki ang kamay niya kay Daniela at pangiting nagpakilala. Raver Salcedo, nice to meet you. Mas naging magkalapit ang loob ni Daniela at Raver. Naging magkaibigan ang dalawa pero hindi rin nagtagal. Mas lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa na humantong sa puntong higit pa pala sa pagkakaibigan ang turing nila sa isa't isa. Natatakot ka? Bulong ni Raver. Nasa loob sila ngayon ng isang sinihan. Pinapanood ang isang bagong horror movie na pinalabas. Medyo pabalik na bulong ni Daniela na ikinatawa nilang dalawa. Sige, hawakan mo to. Inabot ni Raver ang kamay niya at hinawakan yun ni Daniela. Habang nanonood ay palaging tumatakbo sa isip ni Daniela ang mga tanong na, Raver, ano ba talaga tayo? Napatingin si Raver kay Daniela nang tanungin niya yun. Daniela, anong sabi mo? Hindi na napigilan ni Daniela ang sinabi niya. Raver, ano ba talaga tayo? Kung paano tayo umasta sa isa't isa? Parang higit pa sa pagkakaibigan to. Inangat ni Daniela ang magkahawak nilang kamay. Hindi naman to gawain ng magkaibigan, lalong-lalo na sa babae at lalaki. Pero bakit magkahawak kamay tayo? Daniela. Raver, hindi ko na kayang hindi sabihin sa'yo. Mahal kita, Raver. Mahal na kita. Kasabay naman doon ay ang pagsigaw ng ibang manonood dahil sa nakakatakot na palabas. Napatingin doon si Daniela pero hindi ito natuloy nang hawakan ni Raver ang pisngi niya upang tumingin sa kanya at sa hindi inaasahan ay hinalikan siya ni Raver sa labi. Saglit na nagulat si Daniela pero nang dinaman niya ang malambot na labi ay kusang lumambot din ang buong katawan niya. Malalim at mainit na halik ang binigay niya na nagpalambot sa puso ni Daniela. Gamit ang isa pang kamay ni Daniela, hinawakan niya ang leeg ni Raver upang mas idiin pa ang paghahalikan nila. Sa loob ng tahimik at madilim na sinihan ay malalim at mahabang paghahalikan ang ginagawa nilang dalawa. Paghahalikan na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Sabay na kumuwala sa halik sina Raver at Daniela at tinitigan ang isa't isa. Mahal din kita Daniela. Higit pa sa pagkakaibigan.
Doon nagsimula ang pag-iibigan nila na mas lumalim at mas tumibay na pagmamahalan. Pinapawisan na nagising sa gitna ng gabi si Raver. Binabangungot siya. Pananginip na siya ay nagkasala. Hindi na niya maalala kung anong nangyari pero nanatili ang pagsisisi sa puso niya. Lumbas ng kwarto si Raver para uminom ng tubig at saglit na magpahangin sa labas. Uy, gising ka pa rin pala kuya. Napatingin sa likuran si Raver habang umiinom ng tubig. Oh, bakit gising ka pa? Hinugasan ni Raver ang baso bago binalik sa cabinet. Natapos ko pa ang project namin para bukas. Ikaw? Hindi makatulog. Bakit naman kuya? Umupo si Raver sa upuan at umupo rin ang kapatid nito. Binabangungot ako. Hala grabe, anong nakita mo? Zombie? Hindi, ibang bangungot. Parang ako yung may ginawang kasalanan. Ha? May ganon? Basta, nagising na lang ako na puno ng pagsisisi ang nararamdaman ko. Teka, pagsisisi? Pag-ibig ba yan? Ha? Sa tingin ko may ginawa ka. Nang iwan ka ng taong mahal mo, no? Pinagsasabi mo? Alam mo kuya, simula nung naaksidente ka, nagsimula ka na makaramdam ng mga bagay na hindi mo naman naaalala. Gaya niyan. Sabay turo ni Renji sa suot nitong bracelet. Kilala mo ba ang nagbigay sa'yo niyan? Umiling si Raver bilang sagot. Pero kapag tinitingnan ko siya, gumagaan ang pakiramdam ko. Kasi nagka-amnesia ka, di ba? Kaya sa tingin ko, may ginawa ka nun na nakalimutan ng utak mo, pero hindi ang puso mo. Reggie, sabi mo nga sa akin, may kunento ba ako sa'yo noon bago ang nangyaring yun? Patungkol sa pag-ibig? Base sa naalala ko, oo. Teka, oo naalala ko na. May picture kang pinakita sa akin eh. Picture? Oo, picture. Babae yun na naka-side view. Tapos sabi mo sa akin, crush mo siya. Teka lang ah. Mabilis na tumakbo si Renji pabalik sa kanyang kwarto at ilang minuto lang ay bumalik ito dala-dala ang litrato. Oh heto, medyo punit na yan dahil luma na. Kunot noong pinagmasdan ni Raver ang larawan nang makitang pamilyar sa kanya ang babaeng naka-side view. Pero dahil punit na ang litrato ay medyo nahirapan siyang alamin kung sino ito. Ang babaeng yan ang huli mong kinuwento sa akin kuya. Hindi ko siya kilala eh kasi hindi mo naman sinabi sa akin. Gusto ko nga makilala siya pero sabi mo, naghahanap ka pa ng tiyempo para ipakilala siya sa amin ni mama. So, hindi niyo siya nakilala? Hindi. Muling tinitigan ni Raver ang larawan at puno ng pakiramdam ang nararamdaman niya, ang pagmamahal at paghuhumaling sa babaeng hindi niya kilala. Sa tingin ko, nagkita na kami ng babaeng to, pero hindi ko siya nakilala. Parang ganun na nga kuya. Pero matanong ko lang may namit ka na bang kapag nagkatitigan kayo eh, parang yung pakiramdam mo, may parte siya sa puso mo na hindi mo malamang dahilan? Kunot noong napaisip si Raver na umabot ng halos ilang minuto kaya nabagot ang kapatid nito. Basta kuya, una na ako inaantok na ako. Nakaalis na si Renji pero si Raver ay mas napuno ng mga katanungan ng utak niya. Si Daniela ang babae na kapag tumingin ako sa kanya ay naging parte siya ng buhay ko. Hinawakan ni Raver ang bracelet sa braso niya at tinitigan ng larawan. Kung kaya ko lang ibalik ang mga alaala ko. Kung kaya ko lang. Sumapit ang ilang buwan ay walang kontak si Raver at Daniela. Simula ng araw na yun ay hindi na ito tumawag pa. Kumusta na kaya siya? May parte kay Raver na gustong malaman kung kumusta na si Daniela. Nag-aalala na rin siya para sa babae. Simula kasi nung gabing binangungot siya ay si Daniela na ang palaging takbo ng isip niya. Raver! Pasensya na boss. Pati sa trabaho ay hindi siya masyadong nakakapag-concentrate dahil puno siya ng mga iniisip. Kuya, okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo kulang lang sa tulog. Pagdadahilan ni Raver, kahit ang totoo ay hindi siya mapakali kung kumusta na nga ngayon si Daniela. Reggie, kapag nag-aalala ka sa isang tao, anong ginagawa mo? Napatanong ka. Basta, sagutin mo na lang ako. Kapag nag-aalala ako sa isang tao, tinatanong mo kung anong gagawin ko? Oo. Tatanungin ko siya kung okay lang siya. Pero paano kung hindi kayo masyadong close para tanungin yun? Napakamot sa kanyang ulo ang kapatid niyang si Renji. Ganun ba?
Parang meron. Kung nag-aalala ka sa isang tao na hindi mo naman ka-close, pareho pa rin yun. Pupuntahan ko siya tapos tatanungin ko kung okay lang ba siya. Pupuntahan ko? Oo, pupuntahan mo. Ngayon na? Oo, teka. Hoy! Teka, saan ka pupunta? Kuya! Pupuntahan ko siya. Kuya! Kuya Raver! Anak ng... Dito lang, Manong. Huminto ang taxi sa harap ng bahay ni Daniela. Bumaba na si Raver at ngayon ay nakatingala na sa malaking bahay. Hello, Daniela. Hindi. Hey, Daniela. Pwede bang, kumusta ka? Hindi, wag yun. Hey, Daniela. Naalala mo pa ba ako? Paano ba kasi? Daniela. Raver? Gulat na napatingin sa likuran si Raver nang may tumawag sa pangalan niya. Base sa naalala ni Raver, ito ang kaibigan na babae ni Daniela. Miss Sofia? Ako nga. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo sa harap ng bahay ng kaibigan ko? Ilang beses na kayo nagkita ni Daniela, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Paano ba kayo nagkakilala? Teka lang, Miss Sofia. Kumalma muna kayo. Ang totoo niyan, nandito ako para kamustahin si Daniela. Ilang araw ko na siyang hindi nababalitaan. Gusto ko sana mangamusta sa kanya lalo pa at... May nangyari sa inyo. Tatanungin mo siya kung positive ba siya sa pregnancy test. Tapos kung oo, hihingi mo ng 1,000,000 at aalis na. Miss Sofia. Diretsuhin mo nga ako, Raver. Nagmamaang-maangan ka lang ba simula noon? Miss Sofia, anong pinagsasasabi ninyo? Matigas ang ulo mo, no? Sabihin mo na kasi, Raver. Ano, ginagamit mo lang ba si Daniela? Umaasta na hindi mo siya kilala noon? Raver, huwag mo kaming lokohin. Sofia, wala akong alam sa pinagsasabi mo. Pati rin ako ay nalilito dahil sa nakaraan ko. Nakomatos ako ng 10 buwan dahil sa isang aksidente. Nagising ako na hindi ko na maalala ang ibang bagay. At ngayon, puno ng katanungan ng utak ko. Isa na rin doon si Daniela. Dahil may parte sa akin na sinasabing isa siya sa mga taong kilala ko at parte ng buhay ko. Kung ganon, hindi ka nagkakamali, Raver. Ano? Nung hindi ka pa na-aksidente, isa si Daniela sa parte ng buhay mo. Si Daniela ang babaeng kinalimutan mo nang magising ka. Siya ay walang iba kundi ang girlfriend mo, Raver. Naalala mo nang binisita ka niya sa ospital nang magising ka? Pero hindi mo siya maalala. Pinagtabuyan mo siya na sana binigyan mo siya ng oras na makapagpaliwanag sa lahat. Pero ano ginawa mo? Iniwan mo siya. Anong ibig mo sabihin? Iyang bracelet na suot mo. Bigay yan ni Daniela nung first year college ka pa lang. Yun ang iniisip mo kung tama bang hinala mo na naging parte si Daniela mo noon. Oo, tama yun, Raver. Isa si Daniela sa parte ng buhay mo. Alam mo ba, Raver? Nang makita ka niya sa restaurant na tinatrabahuan niya, ang araw na nakita ka niya sa loob ng halos 7 taon na hindi pagkikita, gusto ka niyang yakapin, Raver. Pero hindi mo man lang siya nakilala. Naging desperada ang kaibigan ko at ang paraan na naisip niya ay ang contract niyong dalawa. Hindi makapaniwala si Raver at sa revelasyong nalaman niya mula sa kaibigan nitong si Sofia. 30 years old na si Daniela, pero ni isang lalaki ay hindi niya pinatulan. Dahil ikaw pa rin ang mahal niya hanggang ngayon, Raver. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pangako niya sa'yo na tanging ikaw lang ang lalaking maghihintay at papanoorin siyang maglakad papunta sa altar. Nangako siyang ikaw ang lalaking magiging kasangga niya sa hirap at ginhawa. Ang lalaking kasama niyang mag-alaga ng mga anak at ang lalaking masasandalan niya sa pagtanda. Ikaw yun, Raver. Ikaw pa rin ang sigaw ng puso niya. Hinawi ni Sofia ang luhang tumulo sa kanyang mga mata. Wala rito si Daniela. Nasa isang meeting siya ngayon para sa collaboration ng isa sa US company. This month, aalis si Daniela sa Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo siya ngayon na. Ipaalam mo sa kanya lahat-lahat, Raver. Nang sabihin yun ni Sofia ay hindi nagdalawang isip na tumakbo si Raver upang puntahan si Daniela. Pakibilisan po pagmamaneho. Utos ni Raver sa driver. Naku po, traffic! Nang makita ni Raver ang traffic at matatagalan pa bago makagalaw ang taxi, ay tinanggal niya ang kanyang seatbelt na ikinagulat ng driver. Bayad ko po, sir. Ha? Sir, teka! Saan po kayo pupunta? Dito na lang po ako. Pero sir... Hindi na natuloy ng driver ang sasabihin niya nang makalabas na ng taxi si Raver. Tinakbo nito ang mahabang traffic. Daniela.
Habang tumatakbo ay patuloy na binubulong ni Raver ang pangalan ni Daniela. Tanging si Daniela na lamang ang takbo ng isip niya na humantong sa puntong hindi niya napansin ang motor na parating. Tabi! Pero huli na, natamaan si Raver na dahilan ng pagtilapon niya sa hindi kalakasan. Kaagad niyang naprotektahan ang kanyang ulo pero hindi pa rin naiwasang matamaan ito sa lupa. Matinis na tunog ang naririnig ni Raver. Nandilim ang paningin niya at ilang segundo lang ay nagsimula siyang makarinig ng tinig at pamilyar yun. Daniela! Love, pangako ko sa iyo, ikaw lang ang lalaking makakasama ko habang buhay. Ang lalaking pakakasalan ko. Love, mag-iingat ka palagi ha. Support ako sa iyo sa kung anumang pangarap mo sa buhay. Basta kumain ka sa tamang oras ha. Nagsimulang maalala ni Raver ang mga pangyayari kung saan magkasama silang dalawa ni Daniela. Nung unang pagkikita nila, unang pag-uusap na humantong sa pagkakaibigan, na nagkaibigan, naging sila, nangako sa isa't isa at mga araw na hawak kamay nilang naglalakad sa harap ng maraming tao. Lahat ng iyon ay naalala ni Raver. Sir! Okay lang po ba kayo? Inalalayan siya ng lalaking driver sa motor na nakabangga upang mapatayo siya sa pagkakahiga. I'm fine. Sir, dadalhin po kita sa ospital. Hindi, huwag na. Okay lang ako. Kinuha ni Raver ang nahulog na bracelet at muling tumayo na para bang walang nangyari. May mga taong nakatingin na sa kanya pero wala siyang pakialam dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makita si Daniela. So, as a conclusions of today's meeting, it is success for both parties. Nagpalakpakan ang mga nakilahok sa meeting kasama na si Daniela. Meeting dismissed. Once again, thank you so much to all of you. Isa-isa nang nagsilabasan ng mga CEO sa iba't ibang kumpanya habang si Daniela ay kaagad na kinuha ang phone dahil kanina pa ito nag-vibrate. Hinayaan niya lamang ito dahil baka makaistorbo siya sa meeting. 10 missed calls mula sa kaibigang si Sofia. Ano naman bang gusto niya? Sinagot ni Daniela ang tawag at inis na tinapat ang telepono sa tenga niya. Hello? Napatawag ka? Nasa meeting ako. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Pasensya ka na pero may balitang sasabihin ako kaya importante din yun. Tungkol saan ba yan, Sofia? Si Raver. Pumunta siya rito at sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Napalaki ang mga mata ni Daniela at hindi makapaniwala sa sinabi ng kaibigan niya ang sekretong tinatago niya. Ano? Ang ibig mong sabihin? Parating na siya dyan, Daniela. Gusto kanya makita, makausap at maiwasto ang lahat ng pagkakamali niya. Pero Sofia, bakit? Excuse me, Miss Daniela. May naghahanap po sa inyo sa labas. Ang sabi, gusto kanya makausap. Raver po ang pangalan. Nang sabihin niyo ng bodyguard na kasama ni Daniela ay dali-dali siyang lumabas ng conference room papunta sa first floor ng building. Nang makarating sa first floor ay medyo marami ang tao. Kaya nilibot ni Daniela ang tingin niya. Hinahanap ang nag-iisang taong hinahanap niya. Natigil ang tingin ni Daniela sa kaliwang bahagi nang mahagilap ang hinahanap niya. Raver! Napakagatlabi si Daniela nang makita si Raver na naglalakad palapit sa kanya. Hindi iniiwas ang tingin nito. Nang tuluyan na siyang makalapit ay napakunot noo si Daniela nang makitang puno ng dumi ang damit ni Raver at higit sa lahat ay may gasgas ang tuhod at braso niya. Raver! Anong nangyari? Bakit puno ka ng gasgas? Hinawakan ni Raver ang pisngi ni Daniela na ikinatigil nito. Pasensya ka na. Pasensya ka na sa lahat ng ginawa ko sa iyo noon, Daniela. Patawarin mo ko. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Raver na nagpagbagsak sa malambot na puso ni Daniela. Raver! Naaalala ko na lahat. Lahat-lahat, Daniela. Mula nung unang araw na nagkakilala tayo, hanggang sa huling araw na nakasama kita. Hindi makapaniwala si Daniela sa mga narinig dahil hindi niya aakalaing maaalalang muli siya ni Raver. Nangingiting hinawi ni Daniela ang luhang patuloy na tumutulo sa mata ng binata. Ngayon na naalala mo na lahat, ganun pa rin bang nararamdaman mo para sa akin, Raver? Imbis na sagutin nito na Raver, ay hinalikan niya ang noo ni Daniela na dahilan ng pagiging emosyonal niya. Hindi to nagbago, Daniela. Nawala ka man sa isipan ko. Pero dito, palaging ikaw. Niyakap nila ang isa't isa. Mahigpit at patuloy sa pag-iyak at magkayakap ang dalawa. Hindi na ulit kita kakalimutan. Pangako.
Mahal na mahal kita, Raver. Mahal na mahal din kita, Daniela. Daniela, kumusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Ilang minuto na paghihintay ay binuksan na rin ni Daniela ang pinto ng comfort room habang nasa labas si Raver at naghihintay. Kumusta? Surprise! Hinarap ni Daniela ang isang pregnancy test kung saan 2 pulang linya ang nakalagay. Teka lang. Ibig sabihin magiging tatay na ako. Oo, Raver. Magiging tatay ka na. Diyos ko po, ang saya-saya ko. Woo! Natawa si Daniela nang bigla siyang binuhat ni Raver at pinaulanan siya ng halik. Mahal na mahal kita, Daniela. I love you so much. Magiging tatay na ako. Hawak kamay na magkaharap si Daniela at Raver, suot-suot ang kanilang mga simple pero magarang damit na pangkasal. Sa araw na to, sa harapan ng ating pamilya at sa harapan ng Diyos, ipinampangako kong ikaw ang magiging aking kasama sa lahat ng pagkakataon. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at saya, ikaw ang aking pipiliin araw-araw. Hinaplos ni Raver ang mga kamay ni Daniela habang tinititigan ang mga mata nitong puno ng pagmamahal. Daniela, ikaw ang aking ilaw sa madilim na mundo. Sa harap ng Diyos, pinapangako kong ipaglalaban ang ating pag-ibig. Ako'y magiging tapat sa iyo, handang makinig at umintindi sa bawat hakbang ng ating buhay. Ikaw ang aking kaibigan, aking katuwang, at sa lahat ng aking mga pangarap. Nais ko makasama ka. Sa bawat hamon, handa ako magsimula muli basta't ikaw ang kasama ko. Ipinapangako kong maging iyong sandalan at sa bawat araw, ipapakita ko sa iyo na ikaw ang aking mahal. Tumingin si Daniela sa mga dumalo sa kanilang kasal. Una niyang nakita ang kaibigan nitong si Sofia na patuloy sa pag-iyak. Sunod ay ang pamilya ni Raver na abot tainga ang ngiti. At sa ating mga pamilya, ipinapangako namin na magiging tapat kami sa aming mga pangako. Sa ngalan ng pag-ibig, kami ay magkasama hanggang sa dulo. Congratulations, Mr. Raver. Thank you, Mr. Harold. Binasa ni Raver ang nakasulat sa certificate kung saan isa siya sa mga umangat ang ranggo sa opisina na dahilan ng pagtaas ng sweldo niya. Nang makauwi, ay kaagad niya itong binalita sa buntis na asawa. Love, may good news ako. Ano yun? Tumaas ang ranggo ko. Wow, talaga? Hala, congrats, mahal ko! Mahigpit na niyakap ni Daniela ang asawa at pinaulanan nito ng halik. Proud na proud ako sa iyo, mahal. Hinawi ni Raver ang ilang hibla ng buhok ni Daniela at hinalikan nito sa noo. Salamat, love, ha. Salamat sa pagsuporta. Ginagawa ko to para sa ating pamilya. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Hinawakan ni Daniela ang kamay ni Raver at hinaplos ito. Salamat, mahal. Salamat dahil nandito ka kasama ako. Sa parte na yon, masaya na ako. Hinalikan niya ang asawa sa pisngi at sinandal ang ulo sa balikat niya. Mama! Nakaluhod na hinihintay ni Daniela na makalapit ang anak habang nagbi-video lamang si Raver sa mag-ina. Tingin kayo dito. Pangiting tumingin sina Daniela at ang panganay nitong anak. Sumapit ang 1 taon ay buntis ulit si Daniela sa pangalawang anak nila. Pwede bang makita ang smile ng baby namin? Hello, vlog! Natawa ang mag-asawa sa naging sagot ng kanilang anak. Payakap nga ako. Mahigpit na niyakap nila ang kanilang anak. Kaagad ding lumapit si Raver at yumakap din. I love you, Mama! Papa! We love you so much, baby. O sige, picture muna tayo. Tumingin sa harap ng kamera silang tatlo at abot tenga ang ngiti na ibinigay. Smile! Sa isang puno na puno ng pangako ng mag-asawang Daniela at Raver ay muli silang nagsulat ng pangako. Love? Hindi ko akalain na magtatagpo tayo ulit. Alam mo ba na ang daming nangyari nung habang wala ka pa? Masaya naman pero iba talaga nung meron ka. Hinawakan ni Raver ang kamay ni Daniela at hinaplos ito. Kaya pala, sa loob ng 7 taon ay parang may kulang, Daniela. Yun pala, nakalimutan kita. Pero hindi dito sa puso ko. Kaya minsan nahihirapan akong intindihin ang sarili ko sa tuwing nakakaramdam ako ng lungkot. Nilipad ng hangin ang buhok ni Daniela gamit ang mga daliri ni Raver ay hinawi niya yon sabay haplos sa pisngi ni Daniela. Salamat dahil hindi mo pa rin ako sinusukuan, Daniela. Salamat dahil nanatili ka. Hinalikan ni Raver si Daniela sa noo na dahilan ng pagiging emosyonal ng dalaga. Tingnan mo, naiiyak na tuloy ako.
Mahinang natawa si Raver at muling niyakap ang asawa. I love you, Daniela. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Sa buhay, hindi natin alam ang susunod na mangyayari na hahantong sa puntong may mga katanungang hindi na nasagot pa dahil sa insidenteng yun. Ang pag-iibigan ni na Daniela at Raver ay nagbigay inspirasyon na wala sa edad ang pag-ibig, wala sa contract paper ang totoong pagmamahal, at higit sa lahat, kahit limutin pa ng isipan, hindi naman malilimutan sa sigaw ng puso. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo yung kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Muli, ito po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!